Kayo ay nasa aking pangangalaga. Lumabang kayo ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Hindi ninyo malalaman kung kayo ay nagwawagi kung hindi kayo lalaban. Matindi ang labanan sa huling panahon. Amen mga kapatid. Good morning. Matindi talaga ang labanan. Kasi may falling away. Marami na mga Kristiyano na kasama sa member ng iglesia na nagpo-fall away. Kaya delikado na itong mga huling panahon to. Ang kailangan mo para hindi ka mag-fall away, determination. Fight! A good fight of faith. Are you determined to fight? A good fight of faith. Yan ang message ni Lord sa atin. Determinasyon. Kasi kahit anumang bagay, unbeliever ka, believer ka, spiritual o business, ano man ang gagawin mo, basta determined ka, magtatagumpay ka. Sample, ako, nung nag-aaral ako, determined ako na pasayahin ko nanay ko kahit minsan sumayaman ulit siya. Ay puro pag-iyak na inaabot ka sa akin eh. Puro kalungkutan eh. Mapasaya ko naman siya. Determined akong gagrad. Pero sabay yun ha. Nagdadrugs ako, nagbibideo ko, nag-aaral ako. Pero kung determined ako na talagang graduate ako, determined ako, hindi pa unbeliever pa ako noon. Wala pa akong Diyos noon. Sarili ko lang, umaasa lang ako sa sarili ko. Determined talaga ako, nagagawin ko lahat, mag-graduate lang para sumaya nanay ko. Ang purpose of life ko lang, pasayahin ko nanay ko. Kita mo, through determination nangyari. Kaya lang, fraudulent yung paraan ng pag-graduate ko. Ginamitan ng utak. Naging magulang ako sa pag-aaral eh. Ginamitan ko ng utak yung pag-aaral. Nandaya ako. Pero dito sa atin, walang dayaan to. Sabi, ang nakikipaglaban ng contest, nakikipaglaban na may kaayusan, nasa order, walang daya. So tatakbo tayo, we will finish the course, walang daya. Talagang hindi mo paano ka man dadaya? Dadayain mo ba Diyos? Sarili mo, dadayain mo ba? Ako, swindler ako, di ba? Pero nung tinawag ako ng Diyos, hindi ko sinuwindil ang sarili ko. Hindi ko rin sinuwindil ang Diyos. Talagang naging determined ako na talagang magiging Kristiyano ko tunay. Pangalawang determination na gano'n ko, yung stroke. Ayun, Kristiyano na ako noon. Na-stroke ako. Bedridden ako. 5 months ako nakaupo sa trono ko sa wheelchair. Pero determined ako na ayokong maging lungko. Lalakad ako. Wala akong ginawa kundi humingi ng tulong sa Diyos na palakarin mo ko. Lalakad ako. Ang dumating sa akin, kung kaya mo, lahat ng bagay may pangyayari sa kanya na sumasampalataya. If you are determined to do it, you can do it. Lord, I am determined. O kita mo, nakalakad ako. Tapos naging bakal itong pa ako, hirap na hirap pa rin ako. Tapos meron akong arthritis sa kanan. Kaya pag ako naglalakad, para ako matandang uugod-ugod. Para laging hahataw yung uso ko doon sa sa flooring eh. Hirap na ako, pero I have to do it. Fight a good fight of faith. I can do it. Lagi mo lang sasabihin sa sarili mo, Lord, I can do it. Yes, you can. Kasi kahit ano sabihin mo sa Lord, uulitin niya lang eh. Pag sinabi mo, Lord, hindi ko kaya. Sasabihin din ng Diyos yun, hindi mo kaya. Kasi ayon sa iyong salita, ayon ng Diyos eh. God is an affirmative God. Hindi siya nagsasabi ng no. He is a yes God. Kaya kung ano sinabi mo, Lord, malakas ako, lalakad ka. Kaya pag sinabi mo, Panginoon, magaling ako ha, magaling ka. Kung ano yung sinasabi mo, pinapanampalataya mo, yun ang mangyayari sa'yo. Eh bakit ka magsasabi ng bagay na negatibo? Na-approve ko na rin yan. Yung pagsasalita ng negatibo. Gumawa ako ng experiment eh. Naglagay ako ng 2 baso, nilagyan ko ng bigas pareho, nilagyan ko tubig. Instruction ko sa kanila, pag dadaan kayo nasa ibabaw ng rep eh. Pag dadaan kayo doon sa lugar na yun, yung negative, sabihan nyo ng puro negative. Yung positive, sabihan nyo ng puro positive. At dadaan kami doon, halimbawa yung negative, sabihin ko, ang pangit mo, wala kang kwenta, tanga ka, bobo. Pagdating ko sa atin ko, ang ganda mo naman, talino mo. You're so good. You're good and very, very good. Alam niyo, after 1 week lang, yung sinasabihan namin na masama, nangitim, nabulok. Pero yung sinasabihan namin na mabuti, nanatili puti, nandun na tubig. So there is power in the Word. The Word is God. There is power in the kasabi, sa bawat salita sinalita mo, ipagsusulit mo eh.
Huwag kang basta magsasalita ng isa. There is power in the word. Kaya nga merong abracadabra eh. Ginamit na yun, nila yun eh, word eh. Pag sinabi ng abracadabra, it will happen. The words I say will happen, abracadabra. Ginamit ng mga Jewish yun eh, sa magic. Yung ano nila, meron silang ano eh, magic eh, ang mga ano, kaya nagalit ang Diyos sa Israel. Naniwala sa mga magic, imbis na sa kanya. Ang ginamit na word nila, abracadabra. Kita niyo yung nagpe-perform sa ano, sa stage ng mga magic. Di ba sinasabi abracadabra? Kinuha lang nila yan sa Israelites. There is power in abracadabra. Spell yun eh. Na ang sinasabi nun, as I say, it will happen. Abracadabra, sabi ng Diyos, let there be light. O may light. Kaya pag sinabi mo sa sarili mo na, kaya ko to, lahat ng bagay magagawa ko dahil kay Kristo, kaya mo nga yan. Kasi sinasabi mo eh, what your mind receive, what your mind, kung ano iniisip ng isip mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kung ano pananampalataya mo, yun ang mangyayari sa'yo. Think big. Manampalataya ka ng big. Big time sa langit tayo. And be determined. Kasi kapag hindi ka magiging determined, hindi mo aayaw ka. Di ba yun yung sa ano, sa parables of the sower? Nakarinig na mga nahulog sa ano, sa tabi ng daan. Nahulog doon sa batuhan. At nang dumating ang pagsubok, wala na. Walang determination. Kapag walang determination ka sa buhay, wala ka ma-achieve na ano. Kahit anong bagay, kahit negosyo. Gusto mo maging successful sa negosyo? Humingi ka ng negosyo kay Lord. Tapos maging determined ka doon. Kahit nagpa-pluck down yung business mo, kahit bumabak sa, kahit naluluwi, go on. God will provide. Determined ka lang. Alam niyo, lahat ng umasenso at naging milyonaryo sa negosyo, determination. Ang lagi nila sinasabi. Hirap na kami no, pero go on pa rin kami, determined kami. Hanggang sa naging mayaman, mga milyonaryo. Sa pagiging Kristiyano, ganun din eh. Pag determined ka, mananatili kang tapat. Hanggang wakas, maniligtas ka. Kung kaya mo maging tapat hanggang ligas, magiging overcomer ka. Kasi bibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan makatapos. Sabi sa Revelation 17:14. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero. At sila'y dadaigin ng kordero. Sapagkat siya Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at ang mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nanaig din. So overcomer, tagumpay. Kasi determined ito eh. Tinawag, hindi lang pinili. Binigyan ng Diyos ng Espiritu ng katapatan. Nanaig, naging overcomer. So ganun ang hinahanap ng Diyos sa atin eh. Alam na ng Diyos sa atin kung sino tayo eh. Kaya tinawag tayo, hiniran tayo, pinili tayo. Binigyan tayo ng Espiritu ng pananampalataya, ng kapagiging tapat. Pero kailangan mo ng determinasyon. Si Joshua, yun ang binigay ng Diyos sa kanya eh. Sabi ng Diyos kay Joshua. Joshua 1:7-9. Ito yung resetang binigay ng Diyos kay Joshua. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Na isagawa mo ng ayon sa buong kautusan na inutos sa iyo ni Moses, na aking lingkod. Huwag kang liligo sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumunta. Straightforward, one way lang tayo. Hindi sa tama o mali. Kasi pag sa right, tama eh. Pag sa left, mali. Go straight lang tayo kay Jesus. The Word of God. The way, the only way is Jesus Christ. The way. Kaya kung tawagin ng araw ng mga Kristyano, the way, ang daan. Wala silang dinadaan kundi ang Ebanghelyo ni Kristo. Tinawag silang daan. Ang daan. The way. So ganun din tayo. Yun din na sinabi kay Joshua. Huwag kang liligo sa kanan. Huwag kang mababatay sa tama at mali. Mabutit, masama. Hindi. Meron salita na Diyos. Yan ang tama lagi. God is good all the time. Lahat ng word of God is good all the time. Kahit hindi good ang nangyayari sa'yo, that is good. Sabi ng Diyos yun eh. Ano man na nangyayari sa'yo, masama man ba? Siya ay kabubuti mo yan na umiibig sa akin. Kasi pag umiibig ka sa Diyos, pagpapatuloy ka, determined ka. Hindi ka titigin doon sa fluctuation mo, frustration mo, nabigo, hindi mo titignan mo si Kristo, one way lang eh. I can do all this because Jesus strengthens me. Hindi tayo pababayaan ng Diyos magpakialanman pag ginawa mo yun. Hebrews 13:5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi.
Hindi sinabing mangilag kayo sa salapi. Hindi, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Huwag kayo iilag sa pera. Kailangan maraming pera. Hindi tayo maraming pera sa... Pero yung pag-ibig sa maraming pera, ayaw ng Diyos. Mangilag ka sa pag-ibig sa pera. Magkasya na kayo sa inyong tinatanggap. So matuto ka kung magkano sweldo mo, pagkasyahin mo. Kung ano tinatanggap mo, maging kontento ka niya. Kasi pag ginagawa mo yung bagay na ito, sabi ng Diyos, sapagkat siya din nagsabi, anumang paraang hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. So ang Diyos na nagsalita niyan, hindi ka magkukulang, hindi ka pababayaan. So be determined. Huwag ka lang umibig sa pera. Tangkilikin mo ang Diyos ng iyong tinatangkilig, sabi sa Proverbs 39. Parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ang ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayo'y mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagalang at ang iyong mga alilisan na apawan ng bagong alak. So, napakaraming pagpapala. Kapag ang tinatangkilik mo, niluluwalhati mo ang Diyos sa mga ano ba tinatangkilik mo? Buhay mo, kaluluwa mo, espiritu mo. Isip mo, dandamin mo, kalooban mo, hanap buhay mo, pera, oras. Tinatangkilik mo lahat yan eh. Iparangal mo sa Diyos yan. Lahat ng nasa iyo, ipaparangal mo sa Diyos. Kasi nalulugod ang Diyos na pararangal mo siya ng buong buhay mo. Lahat ng nasa iyo, ipaparangal mo sa Kanya, ibabalik naman niya sa iyo ito. Kasi kung ano yung panukat na isinuhan mo, isusukat siya yun. Excuse me. Eh ba't di ka sumukat ng malaki? Susukat ka rin lang naman ng pananalakihan mo na. Hihingi ka rin naman eh. Yung big time mo na. Katulad nung araw, humihingi ako, Lord, kaya mo po ako may sasakyan para kay Baby. Pero sabi na Diyos, specific eh. Sige Lord, gusto ko po Fortuner. Fortuner gusto ko ha. Pag hindi Fortuner, ayoko. Fortuner bibigyan mo sa akin. Load ng Diyos yun. Kasi maging specific eh. Pag lagi mong hanggang hindi mo kamit ang isang bagay, hanggang titigil ng prayer. You fight a good fight of it. Press on ka sa mga hinihingi mo. Walang imposible sa Diyos. Kung kaya mo nga, lahat ng bagay may pangyayari sa Kanya na sumasampalataya. O, katulad ng paglalakad. Nakapaglakad ako. Lumpo na nga ako eh. Pero mo, 5 months ka nakaupo sa wheelchair. Hindi ko maigalaw. Ngayon, nahihirapan na naman ako kasi bakal ka kasi nag-iigad pa rin. Kulang ako sa exercise. Kaya ang exercise ko sa isip na lang. Mental exercise. Hindi yung, dapat physical exercise eh. Para mag-circulate ang dugo na masagana. Pag nagsisirculate ang dugo na masagana, hindi ka magkakasakit eh. Magpapunction na tama internal organ. Kinukuha ko na lang sa prayer eh. Lord, loobin mo po na yung internal organs namin magpapunction ng tama. Puro prayer na lang. Yan. Hirap na ako, hindi ko na kaya. Yung hindi ko kaya, ang Diyos na gagawa nun. Pero yung mga bagay na kaya pa natin, kayanin mo, gawin mo. Hanggat may buhay ka pa. Kung may kapangyarihan kang gawin na isang bagay, gawin mo. Kapag hindi mo na alam ang mangyayari. Kaya madalas yung sabihin sa inyo yung pamilya, anin nyo pera. Kung meron kayong pera, sobra-sobra, ilibre niyo yung nanay nyo at tatay nyo. Yung nanay mo, tatay mo, yung anak mo, ilibre mo, ipasyan mo, pakainin mo naman sa kasi hindi mo na alam ang buhay kung hanggang kailan eh. Napaka-importante ng bawat sandali ng buhay. Hindi na mabalik kasi eh. Hindi mo mababalik, kahit isang segundo, maibabalik mo ba? 1 second na lumipas, ibalik mo nga. Kung maibalik, 1 second lang, ibalik mo. Hindi mo maibabalik eh. Kaya precious ang time sa Diyos eh. Precious tayo sa Diyos. Kaya yung time na inuubos natin, the secret of wasting time eh. Yun yung sinasabi ko sa inyo, kanta ni the secret of life is enjoying passing the time. You've got to learn the wasting time. Kailan matutunan mo yung pag-wasting time? The secret of life is enjoying those passing time. Kasi wala tayong gagawin. Ano gagawin mo dito sa lupa? Sana ako masama ka, ang sarap ng masama eh. Pag masama ka dito sa lupa, ang sarap ng buhay. Kasi nung araw ako talaga, pagkagising ko, alam niyo, magmamarihuana na ako, magbabasa akong dyaryo, maliligo na ako, magdadamit na ako, naka-sputing ako, maghaharap na ako ng sugala. Araw-araw yun, pagdating ng gabi, inuman yun, lasingan yun.
Walang tigil na araw-araw yun, nagdurog, lasing, sugal, babae, lahat. Ang sarap ng buhay na yun, gusto ko yun. Eh nung maging Kristiyano na ako, hindi na ako pwede bumalik doon. Wala na yung dati kong pagkatao eh. Paano mo ngayon i-experience yung passing time? Eh yun ang passing time ko eh. Nagpa-passing time din ako, naglalaro ako na sa baraha, sa internet. Poker. Pero poker, hindi yun talaga, kasi ngayon may poker na talaga ngayon sa internet eh. Huwag kayong magsugal yun eh. Sugal talaga yun. Yung laro ko, yun talagang, laro lang, Texas, poker lang. What no money involved doon. Yun pa rin. Kasi yun yung personalidad ko, yung nakinaligayan ko. Kaya lang in a positive way na, nasa tamang pamamaraan na. Paano ka mag-wasting ng time ngayon? Eh, paikot-ikot lang tayo sa ilan. Gigising ka, maliligo ka, tatakbo ka, magtatrabaho ka. Tapos mo magtrabaho, uuwi ka na naman sa bahay, matutulog ka, maliligo ka, papasok ka sa trabaho. Pagdating ng Sabado at Linggo, anong gagawin mo sa Sabado at Linggo? Medyo free ka dyan. Yung Sabado sa pamilya, yung Linggo sa Diyos. Madidivide mo naman ng time tsaka oras. You can manage yourself, manage your time. Hanggang may pagkakataon tayo, gastusan natin pamilya natin, hindi na natin alam yung mangyayari. Kasi nakakalugod sa Diyos yun eh. Sabi sa 1 Timothy 5:8. Dadapwat ko ang sino man na hindi nagkakandili sa kanyang kanyang sambahayan ay lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. So mas masama ka pala eh. Pag hindi mo kakalingain ng mga magulang mo, ang pamilya mo, mas masama ka pa kaysa sa hindi sumasampalataya. Bakit? Eh alam mo na totoo eh. Nabigyan ka na ng revelation, alam mo na, nabigyan ka ng pag-ibig tapos hindi mo ginagawa. Masahol ka ba sa unbeliever? Yung unbeliever, di nila alam yun eh. Ikaw alam mo eh. Tapos ginagawa mo pa. Kaya habang may pagkakataon tayo, gawin natin ang mabuti. Sa lahat. Huwag lang sa pamilya, sa lahat ng tao. Kasi hindi mo na alam kung kailan matatapos to eh. Alam mo ba kung kailan matatapos itong mundong to, itong gera na kailan ba magigera? Wala tayong alam. Kinabukasan na lang, wala tayong alam eh. Hindi mo ipag ang bukas, hindi mo alam kung ano. Mamaya lang eh, ilang minuto lang, hindi mo alam kung ano mangyayari. So to be sure, mabuhay tayo ngayon, gamitin natin ang oras, ang pera, ang panahon, ang buhay natin, na mag-enjoy tayo dito, enjoy with God. Mag-enjoy tayo dito, gawin natin kasama ang Diyos. Kasi noong araw, hindi natin kasama ang Diyos eh. Yung buhay ko noong araw, hindi ko si Satanas ang kasama ko noon eh. Barkada ko si Satanas noong araw eh. Mula bata hanggang sa pagtanda, walang tigil yung bisyo na yun. Pero kung mo-determine ako, bigyan ko ng kasiyahan nanay ko, graduate ako. Sama-samang paraan lang, pero graduate ako. Eh, nagpaloko sila sa akin, di sige. Sana hindi sila nagpaloko di graduate. Oh. Yung paglakad ko, ang Panginoon nagpalakad sa akin dahil paralyzed na talaga ako eh. Parang gulay, hindi talaga kikilos. Pero nilooban ng Diyos, makalakad ako. O hanggang ngayon, nilolooban ng Diyos na buhay ako. Meron pa siyang plano sa akin. Kaya kung loloobin ng Diyos na buhay pa tayo, tsaka tayo gumawa ng mga plano. Kasi tayo gumagawa ng mga plano. So ang plan natin, ibatay natin sa blueprint ng Diyos. Ngayon kung may error doon, ang Diyos ang magtutuwid. Proverbs 6:9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. So ang buhay daw ng tao, gumagawa siya ng plano sa buhay niya. Ngunit ang Panginoon ang magtutuwid ng kanyang mga hakbang. So kung may error doon, acknowledge everything that He will guide us. Sabi niya tagubilin mo sa akin ang nasa mo, papapangyarihin ko. So lahat ng gagawin mo araw-araw, sabihin mo sa Diyos. Bagamat alam na niya, sabihin mo pa rin. Kasi sabi niya, acknowledge it. Everything to the end, He will guide you. Psalm 37:5.
Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. So, pag gumawa ka ng plano, yung plano na ihabilin mo sa Diyos yun. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papapangyarihin. So, magtiwala ka lang sa prayer mo. Paniwalaan mo yung prayer mo magaganap. Pasalamatan mo na. Makita mo magaganap. Lahat ng prayer mo nagaganap. Sasabihin mo, dinidinig pala ng Diyos ang prayer ko. Kasi, kailangan nag-pray na dininig ng Diyos. Na-approve mo ba na yung mga prayer mo dininig? Na-approve mo ba sa sarili mo na yung prayer mo dinidinig ng Diyos? Kasi mahalaga ma-approve. Ibig sabihin, anak niya, dinidinig. Eh kung pray ka ng pailan, hindi naman niya dinidinig. Baka anak ka pa rin ng Diablo. Ang mga anak ng Diyos, pag humingi sa Diyos, bibigyan ng Diyos yun. Sabi nga ng Diyos, kung yung mga masasamang ama binibigay yung gusto ng anak. Ang ama ba sa langit, ang hindi ibigay ang kanyang Santong Espiritu sa humihingi sa kanya. Lahat nga ng ulila, ang tatay nila, ang Diyos Hindi pinababayaan ng ulila, yung mga pulubi, mga taong grasa, saka nakakita taong grasa nagkasakit. Immune na siya sa lahat ng bacteria at virus Eh yung katawan nila, punong-puno ng virus at bacteria. Paano pag sila tatamaan? Nakatira sa kanila yung virus at bacteria. Yun walang pinagkakakain, pero ang ganda ng katawan, ang lakas. Hindi matataba, talagang lean ang katawan. Yun ang mga dapat kasi sa katawan, hindi ka mataba, muscle, buto, malakas ka. Tingnan mo yung mga yun, ang Diyos ang bumakalinga. Pero kung titignan mo, sa wimpalad, di ba? Sa wimpalad naman talaga, pero pinabayaan ba ng Diyos? Yung ibon, ginawa ba ng bahay yun? Sila nga gumagawa ng bahay nila. Ang gaganda pa Pinakakain ng Diyos yun Tayo pa kaya? Sabi nila, kayo pa kaya? Kung yung ibon niya, pag ayaw ng Diyos na mamatay, na binibili lang ng 2 beles o 1/4 25 centimos. Pag ayaw ng Diyos mamatay, hindi mamamatay. Kayo pa kaya? Kaya nga ihabilin natin sa Diyos ang ating lakad araw-araw. At ang prayer natin, walang mamamatay sa atin. Pray mo lagi, Lord, wag wala akong mamamatay sa amin. Kasi pag nakikita ni Lord, lagi mong pinag-pray yun, sige na nga, walang mamamatay sa iyo. Sige, walang mamamatay. Sige, basta sumunod lang kayo, walang mamamatay. Kasi napakahalaga ng buhay. Pag namatay ka na, tapos na. Ano pa susunod na mangyayari? Tapos na. Kaya ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng buhay na mahaba dito sa lupa. Hindi niya nais na tayo mamatay, sabi niya sa John 17:15 niya tayo. Hindi kalooban ng Ama na tayo mamatay. Kung hindi, iilag tayo sa masama. So walang plano ang Diyos na mamatay tayo. Ngayon, kung patayin ka naman ng Diyos, may plano na siya sa iyo. Baka may masamang magaganap, kaya pinatay ka. Pero yung kamatayan, ang Diyos ang gumagawa nun Mga sakit, ang Diyos din ang nagpapahintulot nun Siya ang sumusugad, siya ang nagpapagaling, siya ang pumapatay, siya ang bumubuhay, siya ang nagpapaduka, siya ang nagpapayaman, siya ang nagtataas, siya ang nagbababa. Basahin natin yun. 1 Samuel 2:7. 2:6-7. Ang Panginoo'y pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nagsasampa. Ang Panginoon ang nagpapaduka at nagpapayaman. So kapag ikaw ay naging dukha, niloob ng Diyos maging dukha ka. Pero kung pinayaman ka, kalooban ng Diyos siya nagpapaduka at siya nagpapayaman. Kaya kahit gusto mong yumaman, ayaw ng Diyos, hindi ka yayaman. Gusto mo maging duka, ayaw na ito, maging duka. Siya nga gumagawa nun Siya ang nagpapababa at siya rin ang nagpapataas. Deuteronomy 32:39. Tingnan nyo ngayon na ako sa makatuwid bagay ako nga. At walang iba sa akin. Walang ibang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay. Ako'y bumubuhay. Kung siya ang pumapatay at siya ang bumubuhay, ano katatakot mong mamatay? Eh siya pumapatay. Pwede mo ba sabihin sa Diyos, Lord, huwag mo akong patayin? Eh siya nga ang lumikha sa'yo, hindi mo ka pangyarihan siya, patayin ka. Pero kalooban ng Diyos, kung susunod ka, hindi ka mamamatay. Magkakaroon tayo ng mahabang buhay. Yung buhay na walang sakit. Kasi kung pahabain ng buhay mo, may sakit ka naman, kahit sino na lang. Di ba?
Yung mahabang buhay, ang kaakibat nun, walang sakit. Paano mag-e-enjoy ng taong ang dami-dami mo pera, may sakit ka? Lakad nga lang, hindi ka na makalakad. At tulad ko, kaya nga sinasamantala ko kahit paano, pag may tayong mga anak ko, lakad nga tayo. Nakapaglakad-lakad man lang, kahit ikot lang tayo sa sports center, ayos na yun. Siya'y sumusugat, siya ang nagpapagaling. Walang makakaligtas sa kanyang mga kamay. So siya ang nagpapahintulot ng sugat, siya rin ang nagpapagaling. At tulad ko, pinahintulutan ako ma-stroke ni Satanas. O, pinagaling niya. At patuloy na pagagalingin tayo. Huwag lang tayong gagawa ng masama. Di ba yun nasabi niya doon sa yung tawag dito, yung prostitute? Ang tawag sa prostitute? Ano? O, yung patron, sabi niya, asan yung mga accuser mo? Asan yung mga papatay sa'yo? Wala na po. O ako din, hindi kita, pero huwag ka nang gumawa pa ng mas masama. Lalo masama mangyayari sa iyo. So, ibig sabihin nun, nilinis na tayo ng Diyos, pinatawad na, malinis na. Magpakabanal-banal ka na. Kasi kung gagawa ka pa ng puro karumihan, puro kasalanan, mas masama mangyayari sa iyo, mga kapatid. Tandaan natin ang message ni Lord, fight a good fight of faith. Be determined. Amen.